Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang aking reading para sa mga Sagittarius. Paalala lang, this is general love reading. So paaaring makaresonate ka or hindi makaresonate dito sa sinasabi ko. This is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So ako hindi ko makaka-relate. Maaaring mong i-check ang iyong natal chart dahil maaaring ibang zodiac ang kailangan mong i-watch para makuha mo yung message na para talaga sa'yo. So let's start. What do we have here for Sagittarius for November 2020? Kapalaran sa pag-ibig. Okay. For Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, please. Kapalaran sa pag-ibig. Hey, pwede na. So, maaaring may marriage involved here. Merong kasal. Or kung hindi naman, ay merong pagsasama. Kaya lang with unrequited love, maaaring hindi na nagiging maganda or hindi na nagiging maayos ang inyong pagsasama dahil maaaring nagkakaroon ng problema, sigalot, or ikaw mismo sa sarili mo, maaaring fall out of love ka na dito sa person na to. Maaaring siya rin yun. Okay? Or pwedeng kayong dalawa. With the make the effort, I feel like that is the advice for you. Pero mamaya na natin i-read yung card na yan. So, let's see. What is the main energy? Okay. Itong main energy mo, you are the 8 of Cups. Main energy ng person mo. Okay. Hindi ko po ito kukunin. Shuffle ko lang. So, kunin natin ang main energy ng person mo. Main energy ng person ni Sagittarius. I see something is ending here. May matatapos. See? Death and rebirth. 4 of Pentacles. This is your person. Okay? I see you leaving the situation. So, pwedeng meron ditong ending of marriage. Or maaaring you feel like you need to lumayo. Why? Kasi for some of you, pwedeng yung person mo ay nagkaroon ng itinatago or there's this feeling na naging greedy siya, naging self-centered siya, mas inisip niya yung sarili niya, and for what I can see here, maaaring nakipag-commit siya sa iba. Okay? And there's this death card, so there's an ending of something here, pwedeng marriage. Okay? Or ending of this emotion na matagal na tinatago. Yun yung nakikita ko dito. Maaaring meron ditong feeling na hindi na talaga masaya or hindi na nagkakaroon ng kahulugan itong pagsasama ninyo or hindi na nagkakaroon ng bloom pa or sinasabing hindi na nagbubunga pa. And let's see. For what I can see here, pwedeng for some of you, there's this feeling na parang hindi makabuo. And pwedeng yun yung nagiging problem. Okay? Maaaring hindi makabuo. Or pwedeng may third-party relationship. And with the 10 of Pentacles, pwedeng may children involved dito. There's a family. Okay, let's see. Ano ang nasa thought ng person mo? There's this option. So, ang thought niya ngayon is, I feel like there's this option or kung yung new person niya, yun ang nasa isip niya ngayon. I'm sorry to say, hindi ikaw nasa isip niya. Ang nasa isip niya, yung ibang tao, gusto niyang, tinitignan niya itong hindi mo, kung wala na, kumbaga nakikita niya, wala na talaga siyang emotion or pahalaga dito sa family na ito or sa wedding na ito. Yun ang nakikita ko dito, Sag. Okay? With the death card, you could be dealing with a Scorpio. So, let's see. Ano naman ang thought mo towards your person? Sag, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, please. Thoughts or isip. Ano ang nasa isip ngayon ni Sag? By the way, pwede magkapalit-palit ang roles dito ha. Pwedeng ikaw to Sag, pwedeng ito yung person mo, pwedeng ikaw to cross-watcher.
Bala ka na maglagay sa sarili nyo sa sitwasyon. So, ano nang nasa isip ngayon ni Sag? One more card, please. For Sag. Okay. Ito kukunin ko, ito hindi. For what I can see here, alam mo, for some of you, unti-unti ka na nagigising sa katotohanan, unti-unti ka nang, you know, pwedeng nahihimasmasan, pwedeng minsan ka na naging tanga, parang ganon. Let me just fix the camera. Okay. So, nakikita ko dito, maaaring ikaw na lang itong gumagawa ng effort, or ikaw itong mga gumawa ng effort na ito. And it's like you're taking the step now para sa pag-angat naman ng buhay mo. Or I feel like you're leaving the situation. Pwedeng itong person na to sinusuyo ka. Or pwede rin namang hindi. Pero lahat ng kalokohan niya or lahat ng kung ano man nangyayari dito ay unti-unting parang there's this feeling na parang for some of you, pwedeng pinagkagastusan mo na itong taong to and you had enough. Parang tama na. Sobrang sakit na ginawa mo sa akin, nagigising ka na. And then yung mga parang emotion na parang tinatawanan mo na lang itong taong to kasi maaaring ito pangyayarin to sa buhay niyo parang wala na. Parang with the Hierophant, you could be dealing with the Taurus. Parang natatawa-tawa ka na lang minsan sa sarili mo sa mga ginawa mong katangahan dito sa taong to. Pero ngayon nagigising ka na, gusto mo nang umalis. Okay. For some of you, pwede may problem sa pera or with regards to your person, maaaring yun yung nagiging attitude niya kaya kayo nagkakaproblema. Masyado siyang greedy, masyado niyang inisip ng sarili niya or pinagtataguan ka niya ng pera niya, ng finances niya or hindi niya binibigay yung mga sahod niya sa'yo. Pwedeng gano'n yung nagiging problem, ha? Or, let's see. For some of you, may nakikita rin naman ako dito na pamilyado. Maaaring yung person mo is already committed or already meron ng pamilya. Parang ganon. Kaya although there's this love na nararamdaman dito, yung person mo, wala kayong magawa sa isa't isa. For some of you, pwedeng may deep soulmate connection here and parang yung choice mo is to let go or umalis na lang. Although hindi na masaya tong person mo sa person niya or sa kung nasan siya ngayon, for what I can see here, ikaw na yung mag-e-effort, ikaw na yung aalis, ikaw na yung gagawa ng movement para matapos na. Okay. So, ano naman ang emotion ng person mo towards you? Okay, for some of you, there's this deep soulmate connection here. And for some of you, yung person mo is slowly letting go of the situation or umalis na siya. With the Tower, of course, wala talagang patutunguhan eh. So, ang gusto ng person mo or ang nasa isip niya is magkaroon na ng tower moment or yung sinasabi ng major changes o yung pagkatapos or pagkabagsak ng kung ano man yung nabuo ninyo, which is for some of you, wedding or yung kasal. For some of you, there's this family, kung ano man yung family na yan na kailangan or gusto niya nang tapusin yan, yung gusto niya mangyari ngayon with the Ace of Wands. This is someone na nagsisimula or gustong maging single. Yun yung feeling ko dito. Why? Kasi with the Seven of Cups, there's a lot of option and there's this unrequited love. Wala ng pagmamahal. So, gusto niya maging single. Maraming choices dyan. Maaaring babae or lalaki. Itong pinagpipilian na to. Okay? And for what I can see here, hindi ikaw yung pinipili or hindi itong kung dalawa pong Sag ang lumalabas dito, ha? Pwedeng siya yung person na already committed in a family and then yung wife ay hindi na pinipili. So, whether or not ikaw yung karelasyon or, ikaw yung husband or wife, ikaw yung married dito sa taong to, I see choices here. So, kung yung person mo is already committed or in a marriage sa ibang tao, I can feel like gusto niya ng pagbabago, gusto niyang alisin ang sarili niya dito, gusto niyang maging single. Kung kayo naman ang magkarelasyon or nandito sa marriage situation na ito, for what I can see here, ganun din. Gusto nang tapusin itong family na ito. I'm sorry.
You know why? Kasi yung person mo nagbubuhay, binata or dalaga. Nagpapakabagets. Hindi niya nakikita responsibility niya. Okay? Parang pakiramdam niya, maaaring yun yung nagiging reason kaya ka pinagtataguan ng finances kung ikaw ay kasal dito sa taong to. Maaaring kasi may pinagagastos siya siyang iba. Let's see, ano naman ang emotion mo towards your person? For some of you, wait lang guys Okay, so, sorry about that. So, ito po, I'm back with the King of Cups. I can feel like you have deep love for this person. Mahal na mahal mo itong taong to. Okay? For some of you, although hindi mo siya makuha or hindi mo makuha yung emotion niya, yung feelings niya for you, or hindi mo siya malapitan for some of you, kasi masyadong mataas or masyadong malayo. Pwedeng literal, pwedeng for some of you, great distance, or pwedeng yung emotion niya ay masyado nang malayo para sa'yo. Mahal na mahal mo siya. With the 5 of Pentacles, there are pagpipigil here. Pwedeng yung emotion mo, pinipigilan mo para sa person mo. Okay, dalawang emotion na nakukuha ko dito. This is someone na parang gusto mong magalit or gusto mong sampalin or gusto mong awayin itong person na to, kaya lang hindi. Mas choose mo is to magkulong na lang or magtago na lang ng kung ano man yung mga dapat mong gawin or dapat mong sabihin. Lahat yun nasa loob mo. Sobrang bigat ng pakiramdam mo, ng emotion mo. Especially if yung person mo ay nawawala na ng halaga yung family ninyo. Pero kung ikaw naman itong person na yung person mo is connected with another person or may family na siya, I feel like for some of you, gusto mo ipaglaban, kaya lang wala ka naman din magawa Ano magagawa mo? Pwedeng financially hindi ka ready or wala ka nun. Wala ka lang magawa kundi humabol. Mahirap naman maghabol. Maaaring umaalis ka na. Umaalis ka na lang kasi alam mong mahirap. Okay? Or sobrang bigat din ng feeling, ng emotion. Okay? So, dalawang Sag po ang akin nakukuha ngayon. Isang legal at isang illegal. Sorry for laughing. Pero yun po talaga yung nakukuha ko. So, let's see. Ano magiging action ng person mo? Okay. Hindi ko po ito kukunin. Marami pala masyado. Pero itong 2 of Pentacles kukunin ko. Kuhanin lang natin yung card na makakapagsabi kung ano magiging outcome or magiging action ng person mo. Ano magiging action ng person ni Sag? Okay. Ano magiging action ng person ni Sag? For Sag, please. November 2020, Sun, Moon, Rising, and Venus sign for Sag, please. Okay, thank you. Could be dealing with a Virgo. One more sign, please. One more card for Sag. Alam mo, for what I can see here, your person is being sakim. Nagiging sakim siya. Why? Chino-choose niya yung sarili niya Pinipili niya yung sarili niya. There's these choices. And with the Hermit, you could be dealing with a Virgo. Okay? I feel like your person, kung may choices siya, kung siya yung may choices, siya yung gustong maging sigil. For what I can see here, maaaring kasing wala na siyang emotion sa'yo and may emotion siya towards this other person. I feel like ito yung pinipili niya. Kung sino yung minamahal niya. Kaya nagiging sakim siya.
Okay? And with regards to those person na already pamilyado, okay, there's wedding, there's family, there's change. I feel like yung person mo is currently in a hermit mode. Maaaring hindi siya gagawa ng action or hindi siya gagawa ng, kung may pagpipilian dito, nahihirapan siya pumili, hindi siya gagawa ng pamimili. Medyo nagiging magulo ba, guys? Ito na lang eh. If you feel your person na wala ng emotion para sa'yo, especially if you're married, I can feel na the choice is to let go. Okay? Meron siya pinagpipilian and I feel like yung pipiliin niya is someone, I mean, hindi ikaw. Kung kasal kayo. Pero kung hindi kayo kasal at ikaw yung lumalayo dito, I feel like yung person mo currently in a currently in a family, ikaw yung choice niya. Pero sa ngayon, hindi siya makagawa ng movement, nandito lang siya nakatago. Pero may pagbabago or malaking pagbabagong mangyayari. Pero sa ngayon, wala pa siyang ginagawang action. So, what is your action towards your person? Okay. For some of you, you could be dealing with a Cancer or Aries. Okay. I don't know. There's this Chariot. I feel like if you are the, sabihin na natin illegal. Sorry about that. Ano po yun? Okay. So, let's say you are the illegal. So, nakikita ko dito, you would reach for this person. Hindi man sa ngayon, pero I feel like hahabulin mo siya. Or gagawa ka ng action para makapunta sa kanya. Or magkakaroon kayo ng connection na maaaring, kasi this is your wish fulfillment. You're manifesting this. You would make the effort. Hindi man sa ngayon, pero you would reach for this person. Maaaring sa ngayon lumalayo ka, umaalis ka. Pero for what I can see here, dadating yung araw or dadating yung point na ikaw ay babalik dito sa taong to. Kasi alam mo yung connection mo sa kanya na hindi mo mabitawan na kahit ilang taon ang lumipas. I can see month, could be 7 months, 5 to 7 months, or even years for some of you. Na kahit ang tagal man ng panahon, siya at siya pa rin. Okay? Para naman doon sa mga legal, for what I can see here, you would choose your family. Okay? For what I can see here, kahit kakapirasong pagmamahal na lang ang binibigay sa'yo ng tao mo, kahit kakapirasong pag-ibig na lang yan, or kahit wala na at all, may pinanghahawakan ka. Maaaring hiwalay kayo pero sabihin na natin merong papel at yun ang pinanghahawakan mo para magkaroon ng connection dito sa taong to dahil may pamilya kayo. With the 10 of Cups, pwede may mga children involved dito. And you're asking for sustento. Okay? So, kunin na natin ang advice. So, I would like to give advice para do sa legal at hindi legal, ha? Kasi dalawa pong Sag, I'm sorry to say, pero dalawa pong Sag ang nakita ko. Isang dealing with the person na legal sila and the other one is, yung person niya is, hindi ko naman sinasabing ikaw ay kabet, ha? I'm sorry to say, pero yun po ang lumalabas kasi sa cards. So, start na po natin. Ano ang advice para sa mga legal? Sorry for laughing. Okay. Let go of control issues. And one more card, please, for legal Sag. Calling in your soulmate. One more card, please, for legal. Okay.
Okay, flirt. Okay. What I see here is that let go of control issues. Pakawalan mo na. Kung ano man yung itinatago mo, kung ano man yan, I see an Aries sign here na dadating. There's someone here na dadating, or there's someone here na waiting for you. Or kung hindi man waiting for you, there's someone here na karapat-dapat ng pagmamahal mo. At siya yung magbibigay sa'yo ng pagmamahal. This could be your soulmate. This could be someone from your past. Now, I see flirting here. So, November 2020. I feel like for some of you, nangyari na lahat ng ito and you're already committed with someone else na. Or maaaring tapos na. Hiwalay na kayo nitong taong to. So, you concentrate on this person. Kung sino man yung kasama mo ngayon. Kung wala pa, may dadating. So, sinasabi dito ka mas mag-concentrate dahil itong tao na to, kahit tumingin ka sa iba or tumingin ka dito sa, dito sa past mo. Sabihin na natin yung past mo. Itong person mo, tanggap na tanggap ka. I mean, this new person na dadating. Okay? Let's see. Ano namang advice kay illegal Sag? I'm sorry sa term na illegal, ha? For illegal Sag, please. For illegal Sag. Ginagamit ko lang po yung word na, I'm sorry to say, ha, nalulungkot po ako if you feel like you are the illegal one, and pero, you know, the advice is separation, retreat, you deserve love. Napakadali pong intindihin. Even not looking at the pictures, I know how to say this to you. And even you, alam mo kung paano sabihin ito sa sarili mo. Separation, retreat, you deserve love. Kailangan ko pa ba bang i-explain? Alisan mo na. Lalo kung pamilyado na itong taong to, huwag mo na yung ilaban kung ano man yung gusto mo ilaban. Dahil ang pag-ibig hindi na nahahawakan. Kung meron silang papel or meron ditong papel dito na pinag-uusapan, or may mga anak dito, it's better that you choose yourself. You deserve love. Karapatan mo ang pagmamahal, or karapat dapat sa'yo ang pagmamahal, pero hindi sa taong sasaktan ka lang or meron ng already committed na. Retreat, umalis ka na sa sitwasyon. Separation, iwan mo na ito. Emotion lang yan, di yan mahahawakan. Wag mo nang tignan yan. Sooner or later, makakalimutan mo rin yan. Okay? Sooner or later, makakalimutan mo rin yan. Yun ang nakikita ko dito. Sa ngayon, sobrang feeling mo nahubaran ka, or feeling mo ay maraming nawala sa'yo kasi itong taong to. Ganyan. I don't know. I feel like you're just too young. Pwedeng you're dealing with a person na already mature enough or medyo matanda na sa'yo. And for what I can see here, nauto ka lang. So, thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And maraming salamat po.